Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa unang Merkules ng gabi sa ikaapat na buwan ng 2026. Ano po, nagsisimula na po tayo sa second quarter ng taon pong ito. Kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa po ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito at handa na pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang dalahan ko po mga kapatid, kung paano nangusap, tinuruan po tayo ng Panginoon noong first quarter, yung first 3 months ng taong ito, ay alam ko po na ngayong buwang ito ay meron po siyang panibago na ituturo po sa atin. At nawa sa atin pong mga napapag-aralan buhat sa kanyang salita, ito po ay magbigay po sa atin ng mas malalim, mas matibay na relasyon sa Kanya at tayo po ay magpakumbaba sapagkat tunay po na mayaman ang Kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Kaya ngayon pong gabi, buksan na po natin ang ating pong mga Bible sa Isaiah chapter 53 verse 3. Isaiah 53 verse 3, ang sabi po dito, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa inyong pong kabutihan sapagat all these years ay hindi ka napapagod na kami, Panginoon, ay turuan. Bagamat madalas ay nakakalimutan namin ito at hindi namin ito nagagawa. Panginoon, nawa ang inyong pong salita ay patuloy na mangusap sa amin, patuloy na gumabay, magturo, Panginoon, sa amin kung ano ang mga dapat namin gawin. Lalo na po sa kapanahon na namin na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Salamat sa inyong salita na patuloy nagbibigay sa amin ng liwanag. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na ito'y pakinggan, ito Panginoon ay aming gawin sa buhay namin. Sapagkat ng ito Panginoon ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay April 1. Ano po? Ayon po sa karamihan, ang April 1 daw ay ito ay tinatawag na April Fool's Day. Ano po? So maraming mga pranks tayo na makikita, mababasa, maririnig, no? Ang isa sa prank na aking nabasa sa akin pong cellphone ay tumama daw po ako ng 1 million pesos, ano po? At pwede ko na siyang i-claim. And then nung excited na ako, natutuwa na ako na sabi ko talaga, biglang doon sa ilalim, it's a prank. Happy April Fool's Day. Okay? So saan ba nagsimula itong April Fool's Day na ito? Alam niyo po, meron pong tatlong paniniwala kung saan ito nagmula. Pero the most popular reason why this started ay noon pong 1582 sa France. Dati po ang ginagamit na calendar ng lahat ay yung Julian calendar. Ito po yung calendar na inintroduce ni Julius Caesar. And then pagdating ng 1582, si Pope Gregory XIII ay sinwitch niya, kinonvince niya ang buong mundo na magpalit sa Gregorian calendar. Sapagkat yung Julian calendar daw po ay may delay ng 11 minutes and 14 seconds. So pagdating po ng 1582, ang calendar po ay 10 days behind na sa mga season. So hindi maintindihan ng mga tao kung ano na ang seasons na ito sapagkat yun nga may mga delays sa Julian calendar. Kaya nito ring 1582 ay sinimulan na sundin ito pong Gregorian calendar. At nung ito po ay sinunod based sa computation, ay sakto yung pag-ikot natin sa sun dito po sa bilang nito pong Gregorian calendar. Ngunit dun po sa mga hindi kaagad nalaman ito at dun sa iba na ayaw nilang sundin itong Gregorian calendar sapagkat sanay na sila sa Julian calendar, ang kanilang celebration ng New Year pa rin ay from last week of March hanggang April 1. Kaya dun po sa mga ayaw magpalit, ayaw sumunod sa bagong calendar, yun, nagse-celebrate sila sa last week ng first quarter ng New Year. And because of that, pinagtatawanan po sila nung mga nag-adapt na sa Gregorian calendar at they are mocking them as fools.
At yun ang pinapaniwalaan nila na pinagmulan nitong April Fool's Day. Ngunit alam niyo po ba mga kapatid, the greatest foolishness human beings has committed is when they rejected the Lord Jesus Christ. When we did not recognize who Jesus was, no? Nung siya po ay pumunta dito sa lupa. Nung hindi nalaman ng kanyang mga kababayan at naniniwala ako na hanggang ngayon, marami pa rin ang nagre-reject sa Panginoong Hesukristo. Lalo tigit doon sa kanyang ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo. For them and for many, that action is foolishness. Ngunit ngayon pong gabi at ngayon pong buwan, pag-uusapan po natin ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesukristo to restore our relationship with God. Gaano ba ito kahalaga? Gaano ito kahirap? Ano po? At gaano ito kapaki-pakinabang sa atin po nasasampalataya sa ginawa ng Panginoong ito 2,000 years ago. Ngayon pong linggong ito ay inaalala ng buong mundo ang sufferings, ano po, ang sacrifices na ginawa ng Panginoong Hesukristo para po tayo ay maligtas. At ngayon pong gabi, titingnan po natin ang unang naranasan, no, ng Panginoong Hesukristo nung ni-restore niya ang ating pong relationship sa ating pong Panginoon. Bakit ba kailangan tayong restore? Sapagkat simula nung nagkasala po ang ating pong unang mga magulang, ano, si Adam and Eve, dun sa Garden of Eden, naputol po ang relationship natin sa Panginoon at tayo po ay lumayo ng lumayo. Hindi na po tayo makabalik, hindi na po natin hinanap ang Panginoon. At dahil po doon, tayo po ay lalo nang sumama. No? At because of this sin, ang kabanalan at ang katarungan ng Panginoon ay nagsasabi na tayo pong lahat ay dapat parusahan. Dapat tayong mamatay sapagkat nagkasala po tayo. No po? Yun po ang nakakalungkot na kondisyon natin pong mga tao. Ngunit hindi po doon nagtapos ang kwento natin. Ang Panginoon, bagamat siya'y banal, bagamat siya'y makatarungan, siya rin po ay Diyos ng pag-ibig, biyaya at awa. Kaya siya po ang gumawa ng paraan sapagkat hindi talaga natin kaya na ibalik ang nasira at naputol na relationship natin sa Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, ngayong buwang ito, kung paano na-restore ng Panginoong Hesukristo ang atin pong relationship sa Kanya. Nawa tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbaba, pagpapasalamat, malalim na pagmamahal, at tuloy-tuloy na pagsunod sa Kanyang utos. Dahil sa kabutihang ito, sa mayamang biyayang ito na pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. Pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, the rejection of Jesus. The rejection of Jesus. Ito pong Isaiah 53, simula sa chapter 52, ay dinidiscuss po dito ni Isaiah ang suffering, no po, ang paghihirap na mararanasan ng Messiah, no, ng tagapagligtas. At ito po ay inireveal sa kanya ng Panginoon 700 years bago nangyari ito. Kumbaga ay sinulat na ito, winarningan na, pinaalalahanan na ang mga Israelites, no, na pagdating ng Messiah, hindi agad niya lilipulin itong mga nagpapahirap at nanakop sa kanila. At during that time nga ng Panginoon Hesukristo, itong Roman Empire. Kundi iba ang kanyang gagawin, no? Makaka-experience siya ng suffering, ng loneliness, no, at ng rejection. Na bagay na hindi maintindihan ng mga Hudyo nung panahon na yun at hanggang ngayon, no? Hindi lamang mga Hudyo kundi maraming mga tao, no, ang hindi nila matake na ang tagapagligtas hindi niya nailigtas ang kanyang sarili. Pero yung mga yun, hindi talaga nila pinag-aralan ng gusto ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat sa biyaya niya at awa sa atin, tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon na suriin, pag-aralan kung ano ang mga hinarap na kahirapan ng Panginoong Hesukristo just to restore our relationship with the Lord. Okay? So, meron po tayong tatlong makikita na ginawa ng Panginoon, no? When He experienced rejection, no? When He was on earth. Siguro ang pinakaayaw nating salita, no? Pinaka-iiwas-iwasan natin at sinisikap natin na hindi natin maranasan ay yung ma-reject. Di po ba? Ngunit,
marahil marami na po tayong naranasan ng rejection. Kaya nga, hanggat maaari, iniiwas-iwasan natin yung tanggihan ka, yung ayawan ka, yung hindi ka isali. Ngunit alam niyo po, ang Panginoong Jesucristo, He experienced the most painful rejection a person could experience or feel. At yun nga, meron tayong makikita na tatlong nangyari sa kanya when he was rejected. Ang una po, the pain he received, no? The pain he received. When he was rejected, based po dito sa Isaiah chapter 53, verse 3, ipinakita po dito yung sakit, no? Hindi lamang sakit sa labas, no? O hindi lamang ito sugat sa balat, kundi ito po ay sakit sa loob, no? Sakit sa puso, sugat sa puso na atin pong makikita na dinidescribe ng Panginoon kay Isaiah. At ipinahayag ni Isaiah doon sa mga Israelites at maging sa atin po ngayon. Gaano katindi yung sakit na naramdaman ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagliligtas sa atin. Kung babalikan natin itong verse 3, sabi niyan, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. He was despised, no, and rejected by men, no? Siya ay tinanggihan, no? Siya ay hindi kinilala ng mga tao, ng mga human beings natin, ano po. At ngayon pong Miyerkules, ano po, ang tawag po dito ay Miyerkules Santo. At kung inyo pong titingnan sa Biblia, ano po, yung last 7 days ng Panginoong Jesucristo bago siya mamatay, nung Miyerkules na ito yung time na ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesucristo sa mga chief priest, ano? Nung siya ay binigyan ng 30 pieces of silver. At ang pangyayaring yun, ano po, ay ni-record na ni Haring David, no? Prinafisay niya, ni-reveal na sa kanya ng Panginoon. At mababasa natin ito sa Psalm 41 verse 9. Sabi po dito, even my close friend, whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. No? Ano sabi ng Panginoon? Even my close friend, whom I trusted, who shared my bread. At ito pong psalm na ito ay binanggit ng Panginoong Jesucristo dito po sa John chapter 13, verse 18. Ang sabi dito, I am not referring to all of you. I know those I have chosen, but this is to fulfill the scripture. He who shares my bread has lifted up his heel against me. And then sabi dito sa verse 26, Jesus answered, It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, son of Simon. And verse 27, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. What you are about to do quickly, Jesus told him. Alam niyo po ang kaugalian ng mga Israelites noong pong panahon na iyon, pagka ikaw ang host ng dinner at pag ikaw ay kumuha ng bread at isinawsaw mo sa sauce at ibinigay mo sa isang tao, ang ibig sabihin, that is your closest friend. No? Yan yung iyong BFF. Di ba? At dito po sa Psalm chapter 41 verse 9 at saka dun sa John verse 18 and verse 26 hanggang 27 ay tinupad ng Panginoon itong prophecy na ito. No? Ibinigay niya yung tinapay kay Judas Iscariot na siyang magkakanulo sa kanya. At imagine, ano ang sabi niya? I gave even my close friend, whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. Ang ibig sabihin, he betrayed me. Itong aking close friend na ito. Itong aking pinagkakatiwalaan na ito. So mga kapatid, ngayon pong gabi, na-experience ng Panginoon yung kalungkutan or the sorrow of betrayal. No? Yung kalungkutan na ikaw ay pagtaksilan o ikaw ay ipagkanulo o ibenta na katulad ng nakita po natin. Ano po? At maging itong si Pedro, ano po? Pinagmamalaki niya na ipagtatanggol niya ang Panginoong Jesucristo. Pero since ang Panginoon alam niya kung ano ang mangyayari, ang sabi niya sa John chapter 13 verse 37, Peter asked,
Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Verse 38, then Jesus answered, will you really lay down your life for me? I tell you the truth, before the rooster crows, you will disown me 3 times. At alam po natin na yun nga ang nangyari. Di po ba? So itong kanyang mga close friends, itong kanyang mga apostles, itong kasama niya 24/7 for 3 years, no po, nakita po natin na pinagkanulo nila, no? They betrayed the Lord. At walang kasing sakit yun, no? Yung kayo ay magkakasama, kayo ay magkakaibigan, no? Marami kayong mga pagsubok na pinagdaanan, kumbaga sa hirap at ginhawa ay kayo ay magkakasama, magkakabarkada. Pero sa panahon ng pressure, no, sa panahon ng danger, ikaw ay kanilang iiwanan. Ikaw ay kanilang ipagkakanulo. Ikaw ay kanilang pagtataksilan. 'Di ba? Napakasakit po nun. Gaya nga ng madalas nating naririnig, ang pinakamalalim at pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa ating pong kaaway. Ito po ay galing sa ating pinakamalapit na kaibigan. Marahil na-experience yun na rin ito, ngunit ito pong naramdaman ng Panginoong Kristo na rejection, no? The sorrow of betrayal. Kaya nga sabi dito sa Isaiah 53 verse 3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. The sorrow of betrayal, but pangalawa, the shocking abandonment, no? The shocking abandonment, ang nakakagulat, no, na pag-iwan sa kanya. So talagang itong natanggap ng Panginoon na rejection, no? Sapagkat hindi lamang siya pinagkanulo o ibinenta, no, kundi siya rin ay iniwanan. Kung inyo pong babasahin itong Matthew chapter 26 verse 56, sabi dito, but this has all takes place that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all disciples deserted him and fled. Okay? So dito po ay hinuli na ang Panginoon, At yun nga, pinagkanulo na siya ni Judas at hinuli na ang Panginoon ng mga kawal. At ito yung panahon na kinuha ni Pedro yung kanyang tabak at tinaga niya yung tenga ng isa sa mga kasama, no? Ngunit siya ay pinagaling ng Panginoon at pinatigil ng Panginoon si Pedro, no, na ituloy yung kanyang masamang gagawin, no? Sapagkat ang sabi niya, nangyari ito para matupad ang hula ng mga propeta. Ngunit sa halip na samahan nila ang Panginoon, ang nangyari dito, ang sabi niya, then all the disciples deserted him and fled, no? All, hindi some, no? Hindi few of the disciples, kundi all the disciples. So nakakalungkot 'yun, Magkakasama kayo for 3 years, 24/7, no? Sa init, sa lamig, no? Nakita niyong lahat ang miracles ng Panginoon, narinig niyong lahat ng kanyang pangangaral, pero sa ganitong pagkakataon, kung kailan kailangan ng Panginoon ang kasama, they fled, no? Tumakas sila. They deserted him, no? Iniwan nila ang Panginoon. So napakasakit po nitong karanasang ito ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko po alam kung ano magiging reaction din natin kung ganito ang maranasan natin. Again, for the Lord to restore our relationship, He needed to experience this kind of rejection. At salamat sa Panginoon, no? Bagamat many times in our lives, no, kahit sa panahon natin ngayon, we are betraying the Lord, no? Many times we are abandoning the Lord, no? Salamat sa Panginoon sapagkat never na tayo ay kinalimutan at iniwan ng ating Panginoon. In fact, may promise siya, no? Sa Hebrews chapter 13 verse 5. Ang sabi niya dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Pansinin niyo yung word na never, no? Hindi niya sinabing, I will not leave you, no? Kundi ang sabi niya, never. Ibig sabihin nun, hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. At ang sabi pa sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. Salamat sa Panginoon na sa kabila
ng madalas natin na ina-abandon, binibitray ang Panginoon, He remains faithful. Siguro ang tanong natin, saan ba natin siya binibitray? Saan ba natin siya ina-abandon? I'm sure marami na po tayong mga promises sa Panginoon. Marami na tayong mga commitments na ginawa sa Kanya. Pero ilan po doon ang atin pong tinupad? Ano po? Ilan doon ang hanggang ngayon ginagawa po natin? Those are the times na atin pong dinidinay ang Panginoon, binibitray siya, and ina-abandon siya pag hindi natin ginagawa yung ating pong mga pangako, pag hindi natin susunod yung kanyang mga utos sa kabila ng kabutihan at katapatan niya sa buhay po natin. Yan mga kapatid, nawa ito pong katapatan ng Panginoon sa bawat isa atin. This will lead us to humility. No? Tayo po'y magpakumbaba, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon at tayo ay magtapat sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon, sa kabila na naranasan niya itong matinding rejection na ito, itong pain na kanyang natanggap, no, sa betrayal at saka sa abandonment, He remains faithful. Tinuloy pa rin niya itong pagliligtas sa atin. That's why kailangan po natin, no, na talagang alalahanin. Huwag nating kalimutan, huwag nating baliwalain ang suffering ng Panginoon na naranasan niya to restore our relationship to God. So yun po ang una na makita natin na naranasan ng Panginoon when He experienced the rejection from men, the pain He received. Second, the place He retained. No? The place He retained. Ang ibig pong sabihin nito, no, sa kabila ng matinding lungkot, no, sa kabila na nagulat siya at nagulat din tayo that He was abandoned, no, by His disciples, He retained His place. Anong ibig sabihin nun? Nanatili siya, no, sa kung saang lugar siya gustong manatili ng Diyos Ama. Okay? Sapagkat yun nga, kaya siya nandito sa lupa is to save you and me, kahit gaano ito kahirap. So ang una makikita natin, He retained the place of submission, no? Nanatili siya doon sa lugar ng pagsuko sa Panginoon. Ang sabi po sa Luke chapter 22 verse 42, madalas po natin itong nababasa. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Okay? So dito, no, human as He was, no, talagang nakikita niya yung tindi, yung sakit, no, ng suffering na mararanasan niya. At yun nga, nasabi niya na kung pwede lang, no, tanggalin mo na itong cup of wrath, no, na ibubuhos mo sa akin. Ngunit He retained His place, the place of submission. Nanatili siyang nagpapasakop sa gusto ng Diyos Ama. Na kung tutuusin, pwede niyang ibahin ang gagawin, no? Pwede niyang gawin na mas madali ang kaligtasan. Pwede niyang gawin na iba ang gumawa nito. No, kaya niya 'yun sapagkat Diyos siya. Ngunit ito ang hinihiling ng kabanalan at katarungan ng Panginoon. Kailangan ang mamamatay ay walang kasalanan, no? At ang Panginoong Hesukristo ang umako nitong lahat. He submitted Himself, no, to the will of the Lord. Hindi niya ito iniwanan. At nawa mga kapatid, maging challenge din po ito sa ating lahat. Sometimes gusto natin na umattend sa church when it is convenient, no? Gusto natin maglingkod sa Panginoon, gusto natin siyang sundin pagka convenient sa ating schedules, pagka convenient sa ating mga oras, no? Pagka sa tingin natin kayang-kaya natin, madali lang, pero pagka yung may mga struggles na, may mga challenges na, at may mga sufferings na, katulad din po tayo ng mga apostles, mga disciples, madalas we abandon the Lord. Nawa mga kapatid, ito pong pananatili ng Panginoon sa kabila ng napakatinding pagsubok ay maging hamon po sa atin na manatili din na naglilingkod sa Panginoon, na ginagawa kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Kabila ng marami pong mga challenges na makakaharap po tayo. Ang maganda po sa ating pagharap sa mga hamon na ito ay kasama natin ang Panginoon, papalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng karunungan. Yun po ang kanyang pangako. At ito, hindi niya tayo iiwan.
hindi niya tayo papabayaan. Katulad ng madalas na ginagawa natin sa Kanya. Salamat sa Panginoon sapagkat ito ang Diyos, ito ang Panginoon, ito ang tagapagligtas natin na sinasamba at pinaglilingkuran. Diyos na tapat. Okay? So yun po ang una, He retained the place of submission, and pangalawa, He retained the place of substitution. No? So nanatili siya na siya, no, ang aako sa ating mga kasalanan. Tayo dapat ang mamamatay dito. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang magiging substitute, no? Ako ang papalit, no? Ako na lang ang mamamatay, no? Para kayo ay mabuhay. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Okay? So napakaganda po ng paglalarawan at ng proseso ng pagliligtas ng Panginoon sa atin, no? Na sinulat po ni Pedro, no? Balikan po natin ang sabi dito, He himself bore our sins in his body on the tree, no? Lahat ng kasalanan po natin, no, ng buong mundo ay binuhat ng Panginoong Hesukristo doon sa tree, doon sa kahoy, doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit daw? Para, sabi dito, so that we might die to sins and live for righteousness. So, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, no, according sa 1 Corinthians chapter 15, ay kasama tayo, lahat tayo na sumampalataya sa kanyang ginawa, ay kasama tayong namatay, no, yung ating old self, no, yung ating makasalanan na pagkatao ay namatay na kasama ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya dito, para mabuhay tayo ng may katuwiran. Napakaganda po, ano? Inako ng Panginoon yung matinding parusa, no, ng kasalanan. Siya na ang namatay para tayo ay mabuhay. Mga kapatid, hindi biro ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. At naniniwala ako na walang gagawa noon sa atin. Kahit yung mga nagpapapako sa krus tuwing mahal na araw, no, kung inyong oobserbahan, no, talagang ingat na ingat, ano, may mga alcohol pang ginagamit, kailangan ayos ang sanitation, no, may mga doktor na nakaabang just to do that. Pero itong suffering ng Panginoong Hesukristo, itong pagkamatay niya, no, talagang this is designed for Him to die. Okay? Hindi lamang for demonstration ito. Hindi lamang para may ipakita sa mundo na kaya niyang gawin ito. Hindi po. Ginawa ito para talagang siya ay mamatay, para maligtas tayong lahat, para tayong lahat na makasalanan, kung tayo sasampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, ay mabubuhay ng may katuwiran, ng may kabanalan sa harap ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. At kailangan po natin na hindi ito makalimutan upang tayo ay patuloy na magpuri, patuloy na maging loyal, no? Maging tapat sa ating pong Panginoon. So, yun po ang pangalawa na naranasan ng Panginoong Hesukristo. No po, when He was rejected. No? Ang una, the pain He received. Second, the place He retained. At ang panghuli, the price He paid. No? The price He paid. Ang halaga na kanyang binayaran para maligtas kayo at ako. Nakakalungkot, ano po, na ang pagtansya o pagpapahalaga ng tao sa Panginoon noon ay sobrang mura lang, no? Imagine, si Judas Iscariot, pinagpalit lang siya sa 30 pieces of silver, di ba? So, ang unang makikita natin dito, the valuation of men o ang pagpapahalaga ng tao sa Panginoon. Okay? So, makikita natin yan na prophesy, no, sa Zechariah chapter 11 verse 12. I told them, if you think it best, give me my pay, but if not, keep it. So they paid me 30 pieces of silver. Okay? So ito po ay, again, hinulaan na, no, na ganito ang mangyayari. At makita natin itong hula na ito ay natupad dito po sa Matthew chapter 26, verse 14 and 15. Ang sabi po dito,
Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. Okay? So, yun lang ang valuation ng chief priest ni Judas, no, sa Panginoong Hesukristo. At ito yung price na kailangang pagbayaran ng Panginoon sa kanyang pagliligtas sa atin. Na makita siya ng mga tao na ganun lamang kaliit, no? Hindi siya nag-demand, no? Hindi siya nag-demand ng entitlement. Although doon sa kanyang mga ginawa, no, sa kanyang mga pinangaral, sa mga himala na ginawa niya, I believe he is entitled a much better treatment. Di po ba? Pero dito, no, yung 30 pieces of silver, yun po ay halaga lang ng isang alipin. So nakakalungkot po, ano, na ganun. Ngunit sa kabila na ganun ang treatment ng mga tao, the Lord remain faithful, no? He need to experience rejection, no, para tayo pong mga tao ay maligtas, no? He need to experience rejection for us to be redeemed. So, yun po ang una makikita natin dito sa price na kanyang kailangang pagbayaran, no? The valuation of men. And then ang pangalawa, the value of his blood, no? Gaano ba kahalaga ang dugo, no? At ito ang kanyang pinangbayad, yung kanyang dugo. Na ito po ay pattern doon po sa Leviticus, sa practice nila. Para sila po mapatawad sa kasalanan, kailangan nila ng dugo ng hayop, no? Para i-sprinkle, no, sa field. At sa pamagitan po nito ay mapapatawad na sila sa kasalanan. Yun po ay picture sa mangyayari sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So makita po natin dito, no, itong kaligtasan nating ito, no, walang pera na pwede na makabili ng atin pong kasalanan. Kahit na gaano kakayaman, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito, hindi natin kayang bilhin or bayaran ang atin pong kaligtasan sapagkat isa lang ang requirement. It is through the blood of the Lord Jesus Christ. At ang description dito, but with the precious blood of Christ, the lamb, a lamb without blemish or defect. So yun po, nung unang panahon, kailangan ang dugo ng isang batang tupa, no, na walang anumang kapintasan. Na ito po ay inilalarawan ang Panginoong Hesukristo. Wala siyang kapintasan, no? Siya po ay perfect, wala siyang kasalanan. Kaya siya ang nararapat na makapagligtas sa atin. Walang sino mang tao, no, or grupo ang pwedeng makapagligtas sa atin, makapagbigay sa atin ng kaligtasan maliban sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat again, siya po ay walang kasalanan. Mga kapatid, ngayong gabi, may tatlong karanasan ng Panginoong Hesukristo when He experienced rejection. Ang una, the pain He received. Second, the place He retained. And third, the price He paid. Hindi po madali ang pagliligtas sa atin. Ngunit, after na ginawa yan ng Panginoon, naging madali ang kaligtasan. Naging madali ito sapagkat meron ng umako ng hirap nito. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po natin ito kakayanin. Ang gagawin lang po natin, mga kapatid, ngayon ay isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Aminin natin na tayo makasalanan, humingi po tayo ng tawad, at tanggapin natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas natin. At ang promise niya, babaguhin ang buhay natin. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at iiwas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Yan po ang naging kapalit nung maranasan ng Panginoon, ang rejection dito po sa lupa. Christ received all the sorrows,
all the pain, all the rejection every human could receive or experience when he came 2,000 years ago. Again, as I've said, he was rejected so that we will be redeemed. No? He was rejected big time, no? Painfully, so that all of us will be redeemed. Nawa mga kapatid, hindi tayo mapagod, hindi rin tayo makalimot na magpasalamat sa Panginoon at magtapat sa Kanya. Dahil sa kabutihan na ito at biyaya na ito, tinanggap natin. At nawa mas maging makahulugan ang ating pag-alaala ngayong isang linggong ito sa kung papaano tayo po iniligtas ng Panginoon, paano niya ni-restore ang ating pong relationship sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala sa amin. Salamat po sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ito madali, sobrang hirap po nito. Ngunit sa kabila noon, dahil po sa mayamang pag-ibig ng Diyos, kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan. Kami, Panginoon, ay mabubuhay dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Kami po, Panginoon, ay ligtas sapagkat binayaran na ito ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na lagi magpakumbaba at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng buhay namin sapagkat dahil sa sakripisyo na inyo pong ginawa sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.